Magandang gabi, mga ka-amazing! Welcome back dito sa aking YouTube channel. Ako ang inyong tagapagkwento mula sa Amazing AI TV Fusion and Tagalog Stories. Ngayong gabi, samahan ninyo ako sa isang makalangit na paglalakbay, isang kwento ng pagbuo at paglalakbay ng mga asteroid sa malawak na kalawakan. Handa ka na bang maglakbay kasama ko papunta sa simula ng ating solar system? Tara na! Bilyon-bilyong taon na ang nakalilipas, wala pa ang mga planeta. Isang higanting ulap ng alikabok at gas na tinatawag na solar nebula ang umiikot sa kalawakan. Sa gitna nito, nagsimulang bumuo ang araw, isang nagniningas na bola ng hydrogen at helium. Habang lumalakas ang gravity ng araw, ang ibang bahagi ng nebula ay nagsimulang magsama-sama. At dito na nag-umpisang mabuo ang mga unang asteroid. Hindi naging planeta ang lahat ng materyales sa solar nebula. Ang ibang bahagi ay nanatiling pira-piraso, nagbanggaan, nagdikit, o minsan ay nagkawasak. Ang mga pirasong ito ay tinatawag na asteroid, mga sinaunang labi mula sa pagkakabuo ng solar system. Karaniwan silang gawa sa bato, metal, at minsan ay yelo. Ang mga asteroid ay parang mga fossil, mga tagapagdala ng lihim ng nakaraan ng ating kalawakan. Marami sa mga asteroid ay matatagpuan sa tinatawag na asteroid belt sa pagitan ng Mars at Jupiter. Bakit hindi sila naging planeta? Dahil sa napakalakas na gravity ni Jupiter, hindi nabigyan ng pagkakataon ang mga batong ito na magsama-sama at mabuo bilang planeta. Sa halip, nanatili silang ligaw, umiikot sa araw sa kani-kanilang daan. May tatlong pangunahing uri ng asteroid: C-type, carbonaceous, pinakakaraniwan, madilim ang kulay at mayaman sa carbon. S-type, silicaceous, gawa sa silicate rock at metal, medyo mas maliwanag. M-type, metallic, halos puro bakal at nickel, parang likas na mina sa kalawakan. Ang ilang asteroid ay hindi nakatali sa belt. Tinatawag silang Near-Earth Asteroids, NEA, dahil ang kanilang landas ay lumalapit o tumatawid sa orbit ng Earth. Bagamat bihira ang banggaan, may mga pagkakataon sa kasaysayan ng mundo na ang mga asteroid ay sumalpok at nagdulot ng malaking pagbabago. Isa sa pinakakilalang banggaan ay nangyari 66 milyong taon na ang nakalilipas. Isang higanting asteroid ang bumagsak sa lugar na ngayon ay kilala bilang Chicxulub, Mexico. Ang epekto nito ay matinding pagsabog, pagtaas ng alikabok, pagbabago ng klima at sinasabing dahilan ng pagkalipol ng mga dinosaur. Gumagamit tayo ng mga teleskopyo, radar at maging space missions upang pag-aralan ang mga asteroid. Ilan sa mga kilalang misyon ay ang Hayabusa ng Japan at ang OSIRIS-REx ng NASA na nagdala pa ng sample pabalik sa Earth. Gamit ito, natututo tayo kung paano nabuo ang mga planeta at baka pati na rin kung saan nagsimula ang buhay. Habang napakagandang pagmasdan ang mga asteroid, may potential din silang maging banta. Kaya naman may mga proyekto tulad ng DART mission na layong baguhin ang direksyon ng isang asteroid, ang kauna-unahang planetary defense test ng sangkatauhan. Naniniwala ang ilang siyentipiko na maaaring ang mga asteroid ang nagdala ng mga organikong compound, mga sangkap ng buhay, sa Earth noong ito'y bata pa. Posible bang ang binhi ng buhay ay nagmula sa langit? Sa hinaharap, ang mga asteroid ay maaaring pagkuhanan ng resources tulad ng metal, tubig at iba pa. Ang tinatawag na asteroid mining ay unti-unting hindi nakatang isip lamang. Baka balang araw, ang ating susunod na minahan ay wala na sa mundo. Nakakamangha, hindi ba? Ang mga asteroid ay hindi lamang mga bato sa kalawakan. Sila ay mga kwentong buhay, panahon, at posibilidad. Hanggang sa muli nating pagkikita, mga ka-amazing! Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at i-hit ang notification bell. Ako ang inyong tagapagkwento mula sa Amazing AI TV Fusion and Tagalog Stories.
Hanggang sa susunod nating kwento sa kalawakan. Paalam.